ang Diyos po ang magsasalita, ano po, sa atin. So, kagaya po ng nakikinig po natin, kung gusto mong marinig ang tinig ng Panginoon, basahin mo, or ang salita ng Panginoon, basahin mo ang kanyang salita. At ngayon po, so hindi lang po natin mababasa ang salita ng Diyos, ang Diyos din po ang maghahayag sa atin kung ano po ang mensahe niya na nais po nating mapakinggan para po sa umagang ito, bagay na patuloy na magpapatibay ng ating personal na relasyon sa Kanya at patuloy din pong magpaunlad sa ating paglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. Okay, so ngayon po mga kapatid, ay dadako po tayo sa ating passage. So 1 Peter po ito, pero hindi po yung kasunod actually. So sinisiris po natin yung aklat na ito, but tayo po itatalon ho sa chapter 4. Yan, so supposedly chapter 2 po tayo, pero ngayon, ang ating pong babasahin ay 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. Unang Pedro, Kabanata 4, talata 7 hanggang 11. So ito po yung ating passage, para po sa umagang ito and sa susunod na linggo, kalooban po ng Panginoon. So bali 2-part po ang ating magiging mensahe. 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. So tayo pong lahat ay magsitayo pong muli para po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami po'y makarinig muli ng iyong salita. Patuloy, Ama, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang bawat minuto, ang bawat sandali na kayo po ay maghahayag sa amin. Bagay na patuloy na magdala sa amin sa pamumuhay na katanggap-tanggap sa iyo, kung ano ang mabuti sa iyo pong paningin, kung ano ang matuwid sa iyo, Panginoon, siyang amin pong i-pursue, siyang amin pong ipamuhay, siyang aming sundin, Panginoon, hindi ang landas na ang makikinabang lamang ay ang aming katawan, kundi ang kaligtasan, Panginoon, ang siyang maging pundasyon po namin sa amin pong paglilingkod sa iyo. At patuloy, Ama, ang inyo pong lingkod, gamitin niyo po lamang na tagapagsalita at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. Ang inyo pong paghahayag ay pawang sa iyo po lamang manggaling. Hindi po ito mahaluan ng anumang mga filosofiya o mga paniniwala o mga katuruan na hindi po mula sa iyong salita. Ikaw po ang mag-preserve sa puso ng bawat isa sa aming pakikinig, Panginoon, at hindi po mangyari kung ano po ang nais ng aming sarili, kundi ang nais po ninyo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Muli po, tayo po'y makakaupo na mga kapatid. Okay, ang ating pamagat sa umaga pong ito, para po sa ating mensahe po ay, so bihira lang po itong mangyari, Tagalog po ang ating pong mensahe, espiritual na tungkulin ng mga lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin, we have the spiritual duties bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos. So, ang bawat Kristiyano po ay lingkod, hindi po siya pinagsisilbihan. Hindi po siya yung laging pinagsisilbihan, hindi po siya yung laging tumatanggap ng galaw, kung meron siyang nais ipagawa, so gagawin kung sino yung kanyang inuutusan. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, meron tayong nag-iisang master, meron tayong nag-iisang Panginoon,
na siyang ating pinaglilingkuran at kinikilala nating patuloy sa buhay natin at ito'y walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya dito po sa ating objective mga kapatid, makikita po natin ang layunin po ng ating mensahe ay upang matapat nating ipaglingkod sa Diyos ang ating mga buhay habang nalalapit na ang kanyang muling pagparito. Sapagkat dito po sa talata, sa first verse po natin, verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. So mamaya, malalaman po natin ano po ang ibig sabihin ng wakas na tinutukoy po dito ni Apostol Pedro. So alam po natin that the book of 1 Peter talks about sufferings. It talks about yung difficulties sa buhay ng isang Kristiyano, hardships na pinagdadaanan po ng isang Kristiyano dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. So hindi po dahil kaya naghihirap, it's because of kumbaga yung normal na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kahit wala siyang personal na relasyon sa Panginoon, may pagsubok. So hindi po yun yung context na sinasabi po dito sa talatang ito. Ito po ay matatawag po nating natatanging pagsubok sapagkat may dahilan ang Diyos, may layunin ang Diyos, kaya nga ipinahintulot na maganap ang mga pagsubok na ito at ito ay ayon sa kanyang itinakdang layunin para sa mga anak niya. Ano po? So, all throughout ng book ko ng 1 Peter, makikita ho natin, laging ang direksyon po is sa darating. Ang tinutumbok lagi ni Apostol Pedro ay laging ninyong tanawin ang darating. Sapagkat ang Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran, ang Panginoong Hesus na ating sinasamba, ang ating Panginoong Hesus na pinagsisilbihan, ay muling babalik. Kaya nga doon sa ikalawang aklat, 2 Peter, ano po naman ang reminder ni Apostle Peter sa kanila? Ang Diyos ay hindi nahuhuli sa kanyang mga pangako. Hindi ho nadidelay ang Diyos, hindi ho nalilate ang Diyos sa pagtupad ng kanyang salita. Bagamat sa ating perspective bilang isang tao, parang hindi na yata babalik ang Panginoon. Kasi sa buong buhay ko, puro paghihirap. Mula nung nakilala ko ang Panginoon, wala man lang, ibig sabihin, parang majority ng buhay natin, puro paghihirap. Minsan lang tayong ginhawa. Tama? Marami tayong dahilan para dumaing sa Panginoon sapagkat halos buong buhay natin bilang Kristiyano, puro pagsubok. Pero, dito po sa aklat ng unang Pedro, makikita ho natin na ang dahilan po ng Diyos is para tayo ho ay maging mabunga sa Kanya. Hindi ho tayo manatiling tigang sa ating pananampalataya. Kaya nga tinatawag nating buhay pananampalataya ang ating buhay na ito sapagkat meron pong Diyos na nagpipreserve ng buhay na ito at meron din pong Diyos na nagpurpose ng lahat ng ito sa atin. Di ba? Sino bang mag-aakala na tayo ay magkakasama ngayong umagang ito at pagtagpuin tayo ng Panginoon sa iisang lugar? At iisa ang ating kinikilalang Panginoon. Iisa ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Di ba? So yun po yung makikita ho natin sa aklat po ng unang Pedro. And maaaring isa sa mga pinakamaling pag-iisip ng isang Kristiyano ay ang katulad ng isang pusa. Kasi naalala ko po, meron po akong naatinan, maraming taon na po nakakaraan. Ang tinuro po doon ay hangos po sa isang aklat na tinatawag po na cat and dog theology. So dahil meron daw pong dalawang Kristiyano, dalawang uri daw ng Kristiyano, first ay cat Christians, and yung pangalawa daw po ay dog Christians. So hindi po literal, na pusa at aso, kundi yung mentalidad na meron ang isang pusa at ang isang aso. Ang mentalidad po daw ng cat Christians, ang sabi niya, you exist to serve me. You pet me, you feed me, you love me, you shelter me, I must be your God. So, yan daw po yung kaisipan ng isang pusa. Cat Christian daw. Na kaya siya pinagpapala, kaya siya inaalagaan, kaya siya minamahal, kaya siya inaalagaan o inaaruga. Sabi niya, ako ang iyong Diyos. So, yun yung mentalidad ng pusa. Pero ang mentalidad naman ng aso, sabi dito, I exist
to serve you. Ako'y umiiral para paglingkuran ang taong nagpapakain, ang nag-aalaga, ang nagmamahal sa akin. Okay? So, yun daw po ang kaibahan ng dalawa. Pero, alam po natin that ang tunay na Kristiyano ho is the latter one. Ano ho? Ang aso. Ang may mentalidad katulad po ng aso na kapag pinagsisilbihan or pinapakain, inaalagaan. So, ang mentalidad ng aso, siya yung master. Ano? Yung nagpapakain yung master. Unlike yung pusa, ang mentalidad daw ng pusa, pinagsisilbihan mo siya dahil siya ang Diyos para sa kanya. Yung sarili niya. Okay? Kaya, saan tayo nabibilang sa dalawa? Okay? Kung tayo pinagpapala ng Panginoon, inaalagaan, binibless ng Panginoon, ano ang ating iniisip? Sino ang Diyos? Okay? Pero sa bahaging ito, makikita ho natin na tayo po ay umiiral sa mundong ito para paglingkuran ang ating Diyos. Hindi para tayo ang paglingkuran ng Diyos. Ano? So that's a very, sabi nga, mali. Isang maling paniniwala. Kaya maliwanag ng isang tunay na Kristiyano may pag-iisip at puso na isang lingkod. At hindi siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi upang paglingkuran ang dapat paglingkuran. At ito ay ang Diyos. At bilang mga lingkod ng Diyos, ano-ano ang ating mga tungkuling espiritual. So, since na tayo ang lingkod, meron tayong mga tungkulin. Ano po? Hindi ho tungkulin ng Diyos, kundi ito ay outpour, sabi nga, outpour ng kanyang goodness, yung kanyang provision, yung kanyang comfort. So, lahat yan is outpour ng kanyang goodness. It doesn't mean na duty ng Diyos. But we are duty-bound as servants of God. Tayo po ay may tungkuling dapat gampanan bilang mga lingkod ng Diyos. So, ito po ang ating makikita sa talatang ating pong binasa kanina. So, meron po tayong 5 tungkulin na dapat nating malaman at dapat nating mailapat sa buhay bilang isang lingkod para sa ating paglilingkod sa Diyos. So, unang dalawa po ay ang ating pong pag-aaral ngayong pong umaga. So, the first point po natin is magkaroon ng makakristyanong pananaw sa kasalukuyang panahon. To have a Christian perspective sa panahong kasalukuyan. In this present time. How? Ano pong sabi ng verse 7? Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. So, paano natin tingnan ang sinasabi ni Apostol Pedro na wakas? Paano natin dapat tingnan yung sinasabi ni Apostol Pedro na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay? Bagamat iilang dekada pa lamang ang lumilipas nung isulat po ang aklat po ng Pedro, o ang unang Pedro, pero ang sabi na agad ni Apostol Pedro, malapit na. Pero kung babalikan po natin ang kasaysayan, ilang taon na po o ilang libong taon na ang nagdaan. Pero hindi pa rin nagbabago ang salita ng Diyos sa pagsasabing, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. So sa English, ang mababasa po natin is that the end of all things is approaching, or the end of all things is at hand, or is near. Depende po sa translation. So sa Tagalog, makikita natin, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya pag binasa ito ng isang taong hindi niya alam kung sino ang Panginoon, at wala siyang personal na relasyon sa Panginoon, so magsusuppose siya, okay? Kumbaga mag-a-assume siya, naku, malapit na palang mawala ang mundo. Malapit na palang magunaw ang mundo. So, lalo na't kung ang gagamitin pa niyang talata o kumbaga, ang reference niya is yung sa Matthew. Di ba? Na mas magiging madalas ang lindol, mas magiging madalas ang mga digmaan. Yan. Yung mga nakaambang kaguluhan. Di ba? So, kung i-observe natin yung mundo natin ngayon is dumadami na yung kaguluhan, dumadami na yung digmaan. At isa din sa digmaan na kinakaharap natin ngayon is yung digmaan about sa moralidad. Ano? So, lalo na yung kahapon, kung nakikita natin sa social media, no?
Talagang nagkulay bahaghari ang isang lugar sa atin. So, bumaha ng maraming mga taong suportado ang yung tinatawag po nating homosexuality. Diba? At pinopromote nila ang kasalanan. Pero para sa atin, bilang mga lingkod ng Diyos, ano dapat ang maging kaisipan natin? Ano dapat ang pananaw natin patungkol dyan? So, hindi tayo magkaroon ng isang pananaw katulad ng isang tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Sa halip, tayo magkaroon ng makakristyanong pananaw. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng salitang wakas? Ano bang ibig sabihin ng wakas? Kasi naririnig natin yan sa mga palabas. Meron po sa YouTube yung halimbawa ay nagnanarrate tungkol sa mga alamat. Wakas. O the end. So yun, ano bang ibig sabihin ng wakas? Dito po sa talata. Ang salitang wakas po, hango po sa salitang Griego na telos, ay hindi nangangahulugan ng tinatawag nating chronological conclusion o pagkawala ng lahat ng bagay. So it doesn't mean cessation. Hindi po ibig sabihin na mapaparam o mabubura o mawawala ang lahat ng bagay. So hindi po yun ang ibig sabihin ng salitang telos. Ang ibig sabihin po ng telos is consummation. Ang ibig sabihin po ng salitang telos is consummation or unattained purpose or unachieved goal. So yun po ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus ay patuloy sa paglapit. Yun po ang ibig sabihin ng wakas. The second coming of Christ continues. Sabi nga, patuloy siyang lumalapit sa pagdating. Parang palabas yan, na ipapalabas pa lamang or movie na ipapalabas pa lamang coming soon. Pero walang kalendaryo, walang date kung kailan. Basta sinabi ng Bible, coming soon. Anong sabi ng Panginoon sa Revelation, sa pinakahuling part? I am coming quickly. How quick? Hindi natin alam. Pero sabi ng Panginoon, I am coming quickly. Mabilis. Okay? So ito po makikita natin. It means an achieved goal, an attained purpose, or consummation. In English, ang ibig sabihin po ng salitang telos is a consummated process with a resulting nearness. A consummated process with a resulting nearness. Since na ito ay itinakda ng Diyos, patuloy itong nagbubunga ng unti-unting pagdating o yung paglapit ng panahon ng pagdating ng Panginoong Hesus. So yun pong ibig sabihin ng salitang end o ng salitang wakas. Kaya mga kapatid, huwag tayong maniwala doon sa mga taong nagsasabi na, huy, magugunaw na ang mundo. So hindi yun yung pananaw na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang pananaw na ibinigay sa atin ng Diyos is kung ano yung nakalagay sa Bible, of course. We know that tayo ay body of Christ and meron pang magaganap na rapture, meron pang magaganap na tribulation, meron pang magaganap na millennial kingdom, natatakbo ng 1,000 taon, meron pang magaganap na, di ba sa Revelation, Gog and Magog, and after that, meron pang Great White Throne Judgment, at pagkatapos ng Great White Throne Judgment, saka pa lamang mangyayari yung tinatawag nating bagong Jerusalem o ang bagong langit at bagong lupa. So, ibig sabihin, kung titingnan natin ang salita ng Diyos, hindi po totoo yung mga predictions na sasabihin nila sa taong ito, sa taong ito, sa taong ito. 5 taon mula ngayon, 10 taon mula ngayon, sa taong ito. Kaya, mga kapatid, ang sabi dito, magkaroon tayo ng Kristiyanong pananaw
sa kasalukuyang panahon, bagamat sinasabi po ng Bible, malapit na ang pagdating ng Panginoon. So, hindi po ang sinasabi dito ang pagdating ng Panginoon is yung pagdating niya para sa mga hindi Kristiyano. Kasi dalawang advent po yung pagbabalik ng Panginoon. So, meron po tayong tinatawag na pagbaba ng Panginoon para kaunin ang kanyang kakasaling babae. Yun po yung tinatawag nating rapture. At ang pangalawa po is yung tinatawag po nating the second half ng tribulation, pagtatapos. Ano po? Bago po yung millennial kingdom para hatulan ang mga hindi naniwala sa Kanya o ang mga hindi nanampalataya sa Kanya. So ito po yung makikita natin. Ano po? Na kailangan tingnan natin based on sa kung ano po ang sinasabi ng Bible, ang salitang wakas. Hindi po kung ano yung sabihin ng mundo, kung anong sabihin ng mga nagpipredict na malapit na ang paggunaw ng mundo, malapit na matapos ang Pilipinas, mapulbos. Ano? Kaya nagkukumahog tayo. Kasi kumbaga driven tayo ng takot, kaya tayo nagkukumahog. Pero ang sabi po dito is lahat ay nasa kamay ng Diyos. Lahat ay kontrolado po ng Panginoon. So as our subpoint, brothers and sisters, makikita po natin first, yung salitang wakas, ang sabi dito, so with a, sabi dyan, with a quote, ang wakas ay malapit na. Pero ang ibig sabihin po nito, ang bawat Kristiyano ay kinakailangang mamuhay ng may disposisyon na kanyang inaasahan ang pagbabalik ng kanyang Panginoon. Hindi ho ang disposisyon natin bilang Kristiyano maghintay lamang. Although sinasabi po ng Bible tayo maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Pero yung paghihintay natin, yung parang nakabatay lang tayo doon sa ating saloobin o damdamin, ang pagkatagal naman. Ang tagal naman ng Panginoon bumalik. Panginoon, kailan po ba? Pero, hindi ho nagbabago ang sinasabi ng Bible sa pagsasabing siya'y malapit nang dumating. Okay? At, kagaya ng isang caretaker, sabi sa isang magarang palasyo, kahit wala ang kanyang amo sa palasyo, ginagampanan niya ng mabuti ang kanyang tungkulin nang may pananabik sa muling pagbabalik o muling pagdating ng kanyang amo. Kaya ang sabi dito is, ang wakas ay malapit na. Sabik na ako na makita muli ang aking master. Paano natin ine-express yung excitement, yung paghihintay natin sa ating amo, sa ating master, na siyang Panginoon natin? Nasaan yung excitement natin sa pagbabalik ng Panginoon? Na-express ba natin yan sa ating pagdalo? Na-express ba natin yan sa ating pagpa-participate sa ministry? Naipapakita ba natin yung excitement natin sa pagbabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng ating personal quiet time? Ha? Kaya sabi dyan, ang wakas ay malapit na. Okay? Ganapin natin ng mabuti ang kanyang tungkulin nang may pananabik sa kanyang muling pagparito. Panghawakan natin ang sinabi ng Biblia na siya'y malapit nang dumating. Amen? Malapit na po ang Panginoon. Pero hindi ko po sinasabing next week. Hindi ko po sinasabing next year. Hindi po ako manghuhula. Salita po ng Diyos ang nagsasabing malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Unang Juan, Kabanata 3, talata 1 hanggang 2, ang makikita po natin na sabi dyan, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at yun nga ang totoo, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Makikita natin ang Panginoong Hesus kung sino siya. At tayo magiging katulad niya.
Hindi ba tayo nananabik sa panahong iyon, mga kapatid? Hindi ba tayo nananabik sa araw na makikita na natin ang Panginoong pinaglilingkuran natin? Hindi ba tayo na-excite? Ano kaya ang itsura ng Panginoong Jesus? Sa halip na tayo matakot at mag-alala sa kasalukuyan. So again, ang wakas ay malapit na. Panghawakan natin ang sinabi ng banal na kasulatan, malapit na ang Panginoon, pero wag nating panghawakan na yung lapit o yung pagiging malapit nito ay ayon sa ating inaasahan. Okay? Next. Okay. Patay ba? Okay, second point natin. Ang wakas ng lahat ng bagay. So ano po naman ang ibig sabihin ng ang wakas ng lahat ng bagay? Hindi po ibig sabihin ni Apostol Pedro na malapit na ang wakas ng paghihirap ng mga Kristiyano o ang pagwawakas ng pag-uusig ng mga Romano o ni Nero. Hindi po yun ang sinasabi dito ni Apostle Peter na po, na malapit nang matapos ang inyong paghihirap dahil sa pag-uusig. Hindi po ito ang ibig sabihin ni Apostol Pedro. Sa katunayan, tumagal pa ng humigit kumulang 200 taon ang pag-uusig matapos pong isulat ang unang Pedro at ang ikalawang Pedro. So, tumagal pa ho ng 200 years. At ang tinutukoy po ni Apostol Pedro ng lahat ng bagay ay ang kakumpletuhan ng plano ng Diyos para sa kanyang iglesia. The completion of God's plan for the church. Ito pong ibig sabihin ng all things. Yun pong ibig sabihin, Kaya kung makita po natin, Colossians chapter 3 verse 4, as our cross-reference, bagamat may mga talata po tayo mababasa dyan, pwede din po nating basahin sa ating mga tahanan. Ano po makikita natin in Colossians chapter 3 verse 4? Colossus, Kabanata 3, talata 4. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Again, sabi dito, kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. So ito po ang hinaharap na naghihintay sa bawat isa. Hindi lamang tayo maliligtas mula sa presensya ng kasalanan. Mahahayag din tayong kasama ng ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Pero hindi ho kapantay ng kaluwalhatian ni Kristo ang kaluwalhatiang naghihintay sa atin. Kahit taglay natin ang kaluwalhatiang pangako ng Panginoon sa atin, magluluwalhati pa rin tayo sa Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang Diyos na ating Panginoon. Every tongue will confess that Jesus is Lord. On the earth, sa langit, at maging sa kailaliman ng mundo, lahat ay magsasabing si Kristo o si Jesus ang Panginoon. At yan po ay mangyayari. Hindi po ito assumption. Hindi po ito pagbabakasakali. At hindi po ito isang kwento. Ito ho ay siguradong magaganap. Salita ng Diyos ang nagpapatunay. Okay? Ngayon, paano natin tinatanaw ang kasalukuyang panahon? Ayon ba sa pananaw na nais na magkaroon tayo ng Panginoon, kagaya ni Apostol Pedro? O ang ating pananaw sa kasalukuyan ay katulad ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos? Ayon ba sa natural na pananaw ng isang tao o ayon sa pananaw na kagaya ni Apostol Pedro? Ang pananaw natin sa kasalukuyan. Kaya hindi man katulad ng pinagdadaanan natin ngayon ang pinagdaanan ng mga Kristiyanong sinulatan po ni Apostol Pedro, pero consistent ho ang Panginoon sa kanyang layunin kung bakit niya ipinapahintulot itong mangyari sa atin. Consistent ho ang dahilan ng Diyos
at ang purpose po ng Panginoon kung bakit niya ipinapahintulot na ito'y mangyari sa atin. At yan ay para papurihan natin siya, pasalamatan natin siya, sapagkat alam nating hindi tayo pababayaan ng Panginoon habang tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok. Amen? So ito po ang ating unang katotohanan. Magkaroon ng mga Kristiyanong pananaw sa kasalukuyang panahon, malapit na. Sinabi ng Biblia, malapit na. Huwag na nating dagdagan, kailan. Huwag na nating itanong, huwag na tayo mag-usisa. Kailan kaya yung malapit na yon? Basta't sinabi ng Biblia, malapit na. Panghawakan po natin. Okay? Number 2. Sa pangalawa po nating katotohanan, magkaroon ng angkop na buhay pananalangin. Isa ho sa ating espiritual na tungkulin, bilang mga lingkod ng Diyos ay magkaroon tayo ng isang angkop na buhay pananalangin. So sabi po dito sa verse 7, ano po? Muli po basahin. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo makapanalangin. So be of sound judgment and sober spirit para sa ating pananalangin. Naranasan po ba natin, mga kapatid, na makapanalangin sa Diyos emotionally? Dala tayo ng takot, kaya tayo nanalangin sa Panginoon. So may naalala po ako nung time na hindi po na makakalimutan to ng marami sa atin. Noong July 22, 2014, nagkaroon po ng tinatawag nating tsunami na hindi naman totoo. So tsunami scare. At kung naranasan po ninyo yung na-experience namin, na talagang chaos, so everything is in, panic, chaos. Tapos may sumisigaw pa dun sa bakawan na, ang dami ng patay sa kinatihan! Kasi may nagkwento ho niyan, sa atin, nakasama natin dati. So, siyempre, ano pong magiging impact sa atin? Pag may mga sumisigaw na ganyan, tapos kita natin yung mga tao na talagang baha. Baha talaga na pumupunta sa bayan. So, parang exodus. Tapos traffic, puro mga tricycle. Wala akong napansin four wheels, actually puro tricycle eh. Tapos doon naman sa Pailaya, wala namang idea. So hindi po nila alam na may kaguluhan na palang nangyayari sa kabayanan. So of course, sa part 2 natin, emotion, Naku, Panginoon, kaya? Totoo baga? Totoo baga talaga may tsunami? Di ba? But on my part po, nung time na yun, personally, hindi po talaga 100% convinced na may tsunami. Talagang parang isinalian na lang ako sa loob ng jeep. Tapos may mga yero pa doon sa loob. Wala akong tsinelas. Pero hindi po ako talaga, sabi nga, convinced na may tsunami. So ang ginawa ko po noon is, tinignan ko po yung website ng PHIVOLTS kung may nangyaring lindol. Wala. So yun nga po, hindi nga pala totoo. Pero siyempre, hindi naman po lahat tayo pare-pareho. Di ba? So iba't iba tayo ng pagtanggap sa sitwasyon. Minsan, nakakapanalangin po tayo, dala ng ating takot, dala ng ating damdamin. Pero ang sabi po dito, ng talata, bilang paalala po sa atin, maging mapagtimpi at maging malinaw ang ating pag-iisip. Okay? So, minsan, hindi ho nagiging angkop yung ating pagdulog sa Diyos. Yung ating pag-usal ng ating mga panalangin sa Panginoon. Yung sobrang kalungkutan, yung sobrang pag-aalala, yung sobrang pag-iisip. Maaaring lumalapit tayo sa Diyos pero dala natin ang ganoong saloobin o ganoong damdamin. Pero ang paalala po sa atin ng salita ng Panginoon, tayo ay maging mapagtimpi at maging malinaw ang pag-iisip. So, hindi po angkop na panalangin. Ang may bibigay natin sa Diyos
kapag tayo po ay nandoon pa sa momentum ng ating galit, o ng ating emosyon, o ng ating takot. Sa madalit salita, hindi angkop na manalangin ang isang lingkod ng Diyos batay sa panlabas na pangyayari. So, kung ano lang yung nakikita niya sa labas, yun yung kanyang motive o yung kanyang dahilan ng kanyang paglapit sa Panginoon, kundi dahil sa kanyang panloob na pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, hindi dahil sa externalities, kaya tayo doon nananalangin sa Diyos, kundi dahil sa inward reality na meron tayo sa Panginoon. Kaya tayo nananalangin sa Kanya. Okay? So first, tayo ay maging mapagtimpi. So ano pong application na makikita ho natin sa bahaging ito? Na dapat ang isang lingkod ng Diyos ay maging mapagtimpi para siya'y makapanalangin. Ibig sabihin, panatilihing magkaroon ng pag-oobserbang espiritual. So sa English po, ang makikita ho natin dyan is sober or self-controlled spirit. Kinakailangan meron po tayong spiritually or pagiging spiritually observant. So yun po yung ibig sabihin ng salitang sober or self-controlled spirit. Okay? Kinakailangan tayo maging alerto at mapagbantay sa bawat salita, sa bawat bibitawan nating kapahayagan sa ating panalangin sa Panginoon. Maging alerto tayo. Dahil kung hindi tayo maging aware sa ating pananalangin, remember 1 Peter chapter 5 verse 8, ano po ang sabi dito? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So hindi tayo makakapanalangin ng tama sa Panginoon kung hindi tayo magiging mapagbantay sa ating sarili. Kung hindi natin mamamanage ng mabuti ang ating saloobin, ang ating pag-iisip, para tayo makapanalangin, maaaring tayo pa ang gamitin ng kaaway o maaaring gamitin pa ito ng kaaway laban sa atin. Amen? Amen. So, that's why isa sa lagi ho nating pinapaalala sa ating prayer, ano po? So, hindi yung pinapanalangin natin agad ng isang bagay na hindi muna natin pinag-isipan, pinagmuni-munihan, basta tayo po ilalapit agad sa Panginoon. So, yun po yung idea mga kapatid. Ano po? So, tayo ay maging mapagtimpi or self-controlled. We're able to manage yung emotions natin sa ating pagharap sa Diyos. Bagamat naintindihan tayo ng Panginoon, but sa bahagi po natin, sinusunod po natin kung ano pong sinabi ng Biblia. So remember in Ephesians chapter 6, ano pong sabi doon? Praying in the Spirit. Ibig sabihin, ayon sa Espiritu. Hindi ayon sa ating sarili. Hindi ayon sa ating nararamdaman. Kundi ayon sa Espiritong nasa atin. Ikalawa, maging malinaw ang pag-iisip. So, it means sound judgment. Ano pong ibig sabihin ng malinaw na pag-iisip para sa pananalangin? So, ang ibig sabihin po nito sa salitang Griego is be in one's right mind o magkaroon ng pag-iisip na nakatuon sa mga espiritual na prioridad at matuwid na pamumuhay. Hindi ho tayo nananalangin na hindi natin alam alin ang pinaka-importante sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Hindi natin alam yung number one sa buhay natin, sino ang prioridad natin. Kailangan maging malinaw sa atin sino ang una sa lahat para tayo makapanalangin ng maayos, para tayo makapanalangin ng tama, at maging mabunga tayo sa ating buhay pananalangin. Ano po ang sabi ng Kolosas, Kabanata 3, Talata 2? Colossians chapter 3 verse 2, ano pong makikita ho natin, bababasa? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Ano ang isinasa isip natin bago tayo manalangin? Okay? Hindi ang mga bagay na panlupa.
sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang mga bagay na panlangit ang ating isaisip. Hindi ho angkop na panalangin ang paglapit natin sa Diyos patungkol sa mga bagay na panlupa. Kung hihingi tayo ng pagpapala sa isang bagay na material, o kung anumang mga bagay na meron sa mundong ito, hindi ito ang dapat prioridad natin, mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos. Ang prioridad natin, dahil alam natin ang mga nakalaan na mga bagay na panlangit sa atin, mithiin din po natin na may bahagi din ito sa mga tao na walang ganitong pag-iisip o walang ganitong pananaw. Kaya hanggat hindi sa Diyos at sa Kanyang salita nakatuon ang ating pag-iisip bago manalangin, hindi natin matitiyak kung malinaw ba ang ating pag-iisip o hindi. Ano natin masasabing malinaw ang ating pag-iisip? Paano? Kapag ang ating isip ay nakatuon sa Kanyang salita. Kaya kung mababasa po natin, kahit sa aklat ng Kawikaan, ano po? Ano pong restrictions? Ano po yung pinagbabawal sa mga leaders, sa mga monarchs? Alak. Bakit? Anong nagagawa ng alak? Clouded ang kanyang magiging judgment. Hindi magiging matino, or kumbaga tagilid ang kanyang yung kanyang kritisismo. Yung kanyang pagtukoy ng tama at mali. So ganun din po sa atin. Huwag nating hayaan na tayo ay mapuno ng mga pupwedeng mag-cloud ng ating pag-iisip. But be filled, sabi nga ng Ephesians 5, be filled with the Holy Spirit. Mapuspos tayo ng Santong Espiritu, ng Kanyang salita, ng Kanyang katotohanan, upang makapag-isip tayo ng mabuti, upang makagalaw tayo ng tama bilang mga lingkod ng Diyos. Kaya, again, sabi dito, hindi natin matitiyak kung malinaw ba ang pag-iisip natin o hindi kung hindi sa Diyos at sa Kanyang salita tayo nakatuon. O ang ating pag-iisip ay sa Diyos at sa Kanyang salita nakatuon. Kaya ang paalala pa rin sa atin is, huwag nating hayaan na mawala yung salita ng Diyos sa ating mga bibig. Palagi natin itong pagbulay-bulayan araw at gabi upang mabatid natin kung ano ang Kanyang nais para sa atin. Kung ano ang dahilan ng Diyos, bakit nangyayari ito sa atin. Para malaman natin ang Kanyang direksyon at ang Kanyang kalooban, salita po niya ang Kanyang kasagutan. Okay? Ang sabi ng Kawikaan, Kabanata 4, talata 23, ang puso. Sabi dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So yung puso doon, it includes our mind. Kumbaga, ito po ay buod. Yung puso, nagre-represent ng iyong buong pagkatao. Kaya kasama dito yung pag-iisip natin. Ito'y ating ingat at alagaan, pagkat ito ang bukal ng buhay nating tinataglay. Ano ang gusto nating bumukal sa atin mula sa loob palabas? Salita ng Diyos. Amen? Hindi salita ni ganito. Kung sino man yung minimimik natin na sikat na tao, o yung napapanood natin mga vlogger, minimimik natin. Yan ba ang gusto nating lumabas sa atin? Bakit hindi ang salita ng Diyos ang lumabas sa atin? Para tayo maging instrumento niya sa mga taong wala sa Kanya. Ngayon, kumusta ang ating buhay pananalangin? At kumusta ho ang kaisipan natin bago manalangin? Punuan natin ang ating pag-iisip o punan natin ang ating pag-iisip ng salita ng Panginoon at maging handa sa ating pananalangin.
Huwag tayong agad-agad mananalangin na hindi natin sigurado kung handa tayo. Sapagkat haharap tayo sa Diyos na banal. Ano po? I-acknowledge mo natin yung kabanalan ng presensya ng Diyos. Hindi ho simpleng tao ang kausap natin sa pananalangin. Siguro na-experience mo natin yan sa prayer. Ano ho? Para lang masabing makapanalangin kahit antok na tayo. Yan. Panginoon, salamat po. Yan, antok na. Panginoon, salamat po sa nakalipas na araw. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Para lang masabing makapanalangin bago matulog. Pero is that the right kind of prayer? Ayon po dito sa talata. Kailangan malinaw, sharp, sabi nga, and not clouded ang ating pag-iisip. There must be sound judgment and self-control. Mga kapatid, upang magampanan po natin ng maayos ang tungkuling iniatang sa atin bilang kanyang mga lingkod. Amen? So, yan po ang ating pangalawa. Ano po? So, the first is magkaroon tayo ng makakristyanong pananaw sa kasalukuyang panahon. Ang pangalawa, tayo magkaroon ng angkop na buhay pananalangin. Ihanda nating mabuti ang ating isipan at maging, kumbaga, isalansan natin ng tama ang ating mga priorities, spiritual priorities. Tama dapat ang pagkakakamada, ano po? Para sa pananalangin ho natin na nagagawa po natin ang kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Okay? So para po sa ating pangatlo hanggang panglima, so ito po next Sunday, ano po, ipagpapatuloy po natin kalooban ng Diyos. Number 3 is magkaroon tayo ng pag-ibig na marunong magtiis. Isa yan sa tungkulin natin bilang mga lingkod ng Diyos. Pag-ibig na marunong magtiis. Hindi simpleng I love you ang paglilingkod. Pang-apat, magkaroon ng angkop na paglalapat ng mga espiritual na kaloob. Proper utilization of spiritual gifts. At ang panglima, magkaroon ng tamang mithiin para sa mga tungkuling espiritual. Okay? So the proper aim. Bakit natin ginagawa ang lahat ng mga tungkuling ito? So ito po ay sa susunod na linggo, mga kapatid. Muli, purihin po ang ating Panginoon sa patuloy niyang pagpapaalala sa atin na hindi tayo tumatanggap dahil tayo ang dapat paglingkuran. Tumatanggap tayo at suklian natin ng taus-pusong paglilingkod ang Diyos na nagpapala sa atin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa muli po ninyong pagpapaalala sa amin na kami inyo pong mga lingkod at ikaw po ang aming Diyos na siyang aming pinaglilingkuran. At patuloy po namin mailapat ito sa aming mga buhay at hindi po namin sayangin ang bawat sandali para po hindi namin gawin ang lahat ng inyo pong mga itinuro sa amin. Yamang sinabi ng inyo pong salita, malapit na po ang inyo pong muling pagparito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.